Nung si Abraham ay dinalaw ng anghel at ipinalam sa kanya na ang Sodoma at Gomora ay kanyang gugunawin. Siya'y namagitan sa Diyos na kung maaari may masumpungan na ilang matuwid ay huwag gawin ang paggunaw. At naroon ang kanyang kamag-anakan si Lot kasama ang kanyang asawa na si Lot ay pinsan ni Abraham. Kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na babae na kumbaga humihiling si Abraham na huwag ituloy ang paggunaw sa Sodoma at Gomora. Pero nangyari, yung pamilya na lang ni Lot ang ililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Subalit, hindi nakatiis ang asawa ni Lot, kundi siya'y lumingon nung nakikita niya nang bumabagsak ang mga bulang apoy. At pagkatapos po nun, siya ay naging haliging asin. Kaya ang nakaligtas na lang doon sa Sodoma at Gomora, walang iba. Si Lot, pati ang kanyang dalawang anak. At lumipas ang mga panahon, si Isaac ay nagkaroon ng asawa na walang iba si Rebecca o si Rebecca. At naging anak kay Rebecca, walang iba si Jacob. At si Jacob naman ang siyang pinanggalingan ng 12 lipi na tinatawag na lipi ni Israel. Sapagkat si Jacob ay nakipagbuno sa anghel ng Diyos at siya'y nagtagumpay, kung kaya siya naman ay pinangakuan ng Diyos na pagkakalooban ng bahagi o pangako para sa kanyang magiging lahi. Si Jacob naghanap ng mapapangasawa at siya'y naglingkod ng 7 taon sa mga anak ni Laban upang kanyang mapangasawa. Ang kanyang napupusuan ay si Raquel. Pero ang nangyari, matapos siyang magsilbi ng 7 taong paglilingkod, siya ay dinaya at ibinigay sa kanya ang panganay, walang iba si Leah. Dahil kaugalian sa kanila na mauna munang mag-asawa ang panganay bago ang bunso. Kaya nagkaroon si Jacob ng anak kay Leah ng 2 at nakita ni Raquel na siya'y parang binuwahagi na hindi siya nagkaroon ng anak, kaya ibinigay niya ang kanyang alipin upang sipingan ni Jacob at nagkaroon din ng 2 anak. At nakilala muli ni Jacob ang kanyang asawang si Leah at nagkaroon pa ng 2 pang anak at ibinigay din ang kanyang alila at nagkaroon din ng 2 anak. Sa makatwid yung 2 alila na yun na si Bilha at Silpa, nagkaroon ng 2 anak mula sa balakang ni Jacob. At si Leah naman ay nagkaroon ng 6 na anak. Pero itong si Jacob, dahil iniibig niya si Raquel, naglingkod muli siya ng 7 taon, kaya napangasawa niya rin si Raquel at nagkaroon din siya ng 2 anak. Kaya suma total, ito yung pinanggalingan ng 12 tribo ni Israel. At pagkatapos po doon, dumating yung taggutom.
Ang paraon ay nagkaroon ng mga panaginip, pero bago yon, si Jose muna nagkaroon ng panaginip. Ang sabi ni Jose, na anak ni Jacob, sa kanyang panaginip, ang araw at buwan ay yuyukod sa bituin. Kaya dahil sa inggit ng mga kapatid ni Jose sa kanya, mula kay Ruben hanggang kay Benjamin, sila ay gumawa ng paraan upang magkaroon ng pangyayari na ipalagay nila na namatay itong si Jose. Kumuha sila ng isang hayop at sinugatan at inilagay doon sa damit ni Jose, inumbaran siya at inilagay sa hukay. At pagkatapos doon yung damit, yun ang ipinakita sa kanilang ama at naniwala naman ang kanyang ama. Pero lingid sa kaalaman ng kanyang ama, ipinagbili na pala ito sa paraon. Kaya po si Jose ay napunta sa Ehipto, naging tagapamahala muna siya ni Potiphar. At pagkatapos po doon, siya ay ibinilanggo dahil sa kanyang maayos na kanyuan na kumbaga merong nagka-interes sa kanya na pinaratangan siyang gumalaw ng isang babae. Nung siya ay nakabilanggo, meron siyang nakasama na dalawa ring bilanggo. Na ang isa ay katiwala ng saro at ang isa naman ay katiwala ng pagtitinapay. Nagkaroon ng kapapanaginip ang dalawang katiwala na ang saro nagkaroon ng ubas na 3 sanga. At yung magtitinapay naman, nagkaroon ng 3 bakol na tinuka. Kumbaga sa madaling salita, yung isa doon, yung magsasaro, ay nakabalik sa kanyang paglilingkod. Subalit, ang magtitinapay ay hindi na po nakabalik sa paglilingkod, bagkus namatay. At nagkataon ng nakabalik, yung magsasaro, nagkaroon naman ng panaginip si Paraon na sinasabi sa panaginip, 7 baka na mga payat na kinakain ang mga 7 bakang matataba. Sa makatuwid, unang lumabas yung 7 bakang mataba, kasunod yung mga bakang payat na sumusunod at kinain niyaon. Ngayon, naguluhan si Paraon at gusto niyang malaman kung ano ang kahulugan ng kanyang mga panaginip. Subalit, nung maalala ng magsasaro na merong nakapagpaliwanag sa kanya ng kanyang mga panaginip, kumbaga, ipinayo niya sa hari na kung maaari makilala niya sapagkat nasumpungan niya sa bilangguan si Jose na nakapagpapaliwanag ng mga panaginip. Kaya si Jose ay pinaliguan, binihisan ng maayos na kanyuan at iniharap sa Paraon at ipinaliwanag niya ang mga panaginip ng hari na walang iba. Ang 7 bakang matataba na nauuna, ang siyang 7 taong maayos na pamumuhay. Kumbaga, sa Bicol, bastante sa biyaya. At ang 7 baka naman ng mga payat ay ang 7 susunod na taon na taghirap o taggutom. Dahil po doon, binigyan ng pagkakataon ng Paraon dahil ninag niya ang mga panaginip upang mamahala sa buong Ehipto. Nang sa gayon, may paghanda niya ang mga tao kung sakaling dumating man ang taggutom. At lumipas ang panahon, nung lumipas ang 2 taon, nararanasan na ng Israel ang taggutom. Wala silang makuhang trigo.
kundi ang nababalikan nila sa trigo. Sobra ang trigo. Sa Ehipto, sobra ang trigo. Kaya naparoon ang mga kapatid ni Jose para bumili ng trigo. Kaya nangyari po, dahil nakikilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, kung kaya gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng kanyang bunsong kapatid na si Benjamin na kung maaari maiwan doon upang sa ganun makilala niya pati ang kanyang magulang ng mukhaan. Kaya po, dahil po sa pangyayaring yaon, ang mga Israelita, dahil habang tumatagal lalo pang nararanasan ang gutom, kaya sila'y napadpad doon sa lugar ng Ehipto sa makatuwid. 77 tao na mga Israelita ang napunta doon sa Ehipto. At nagbangon pa yung ibang mga nangunguna o namamahala doon sa Ehipto. At doon naman ipinanganak si Moises mula sa mga Israelita na siya, bagamat pinapatay ng paraon yung mga batang lalaki na mga Israelita sapagkat ayaw nilang dumami ang mga Israelita. Pero dahil sa kalooban ng Diyos, nakagawa ng paraan, inilagay siya sa isang parang basket at ipinaanod at nasumpungan ng anak ni Paraon. At doon na siya lumaki, nabuhay ng 40 taon bilang isang Ehipsyo. At nung nakita niya na pinahihirapan ang mga Israelita ng mga Ehipsyo, kanyang ipinagtanggol at ipinagkalog din sa kanya ang mga karunungan ng isang Ehipsyo. At ito na po ang pagkakataon na siya'y nagtanggol ng isang Israelita, kaya siya'y lumayas at napunta sa parang at napikilala sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng isang mababang punong kahoy na nagliliyab. At doon po nakilala niya na sinasabi sa kanya, alisin mo ang iyong pangyapat dahil ang iyong kinatatayuan ay dakong banal. Siya po ay sinugo ng Diyos upang hanguin ang mga Israelita sa Ehipto. Kaya po siya sa pamamagitan ng kanyang kahinaan, siya'y humiling sa Diyos na kung maaari ang kanyang maging tagapagsalita ay ang kanyang kapatid na si Aaron. Dahil siya'y mahiyain. Kung kaya nga po, binigyan siya ng isang tungkod at sa pamamagitan ng tungkod na yun, ng mapaghimala, ay ang tubig ay nagiging dugo. Ang pakiusap niya sa Paraon, palayain ang mga Israelita. Sa pamamagitan ng tungkod, nagsilitawan ang mga palaka. Ganon din ang mga kuto o mga langaw, pati yung mga piste sa baka at kabayo ng mga Ehipsyo. Subalit, nagmatigas pa rin ng puso si Paraon. Kung kaya nga po, ayaw niyang pagbigyan ng mga Israelita ay makalabas sa kanilang bayan. Kaya po, marami pang mga milagro ang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ni Moises na walang iba. Nagkaroon ng mga salot na bukol. O kaya yung tinatawag na ulan ng granizo. Salot ng balang. At pagkatapos po doon, ito na yung pagkakataon na nung papalabas nila sila doon sa Ehipto, tatawid sila doon sa dagat na pula. At sa pamamagitan ng tungkod ni Moises, nabiyak ang tubig at nakatawid sila doon sa kabila. At nakasunod naman doon ang mga Ehipsyo at siya'y kinain ng tubig. At pagkatawid nila, sila ay nagtatag ng Paskwa ng Panginoon, nagtatag ng Paskwa ng tinapay na walang libadura, pagkaalis nila sa Ehipto. At ngayon, dahil si Moises
naghangad sa kanyang sarili na isang bagay inako niya ang hindi niya dapat akuin. Nung hampasin niya ng kanyang tungkod, ang bato, lumabas ang tubig. Sinarin niya na ito'y dapat ibinalik niya sa Diyos. Pero siya ay inako niya sa kanyang sarili na dahil sa kanyang lakas, karunungan, lumabas ang tubig, kaya hindi siya nakarating sa lupang pangako. At humalili sa kanya si Josue, na walang iba ang ginawa ni Josue. Nag-utos siya ng 2 tiktik upang ligirin ang Jericho. At pinalibutan yon sa pamagitan ng tunog ng mga trumpeta. 7 ulit na lumibot doon sa lungsod. At ito po ay gumuho. At pagkatapos po niyan, patuloy na dumami ang tao, ang mga lahi ni Israel. Nasumpungan nila yung lupang pangako at nagkaroon sila ng mga bahagi doon. Yung 11 magkakapatid may bahagi sa lupa. At nung itinatag ang tabernakulo o templo, yun naman ay pinamamahalaan ng mga Libita. At then po, nagpanutan ng Diyos ng iba-ibang mga hari. Nauna si Saul, at sumunod si Haring David, at sumunod naman si Haring Solomon. At nagpanutan pa ng napakaraming mga propeta. 12 malalaking propeta na nagpapahayag ukol sa mga tao na huwag humiwalay sa Diyos bagkus sumunod sa mga kalooban ng Diyos. Kaya naging batayan nila yung mga kautusan ni Moises na iniwan sa kanila. At pagkatapos po doon nagpanutang din ng Diyos ng 12 maliliit na propeta. Pagkatapos po na lumipas ang mga panahon, sinugo ng Diyos ang anghel sa pamamagitan ni Arkanghel Gabriel na walang iba sabihin sa isang berhen na magkakaroon ng anak na lalaki. Ang sabi ni Maria na berhen, paano ako magkakaanak? Wala pa akong nasusumpungan lalaki. Ang sinabi ng anghel, ikaw ay kanay maglilihi na lang ng Espiritu Santo ang tatawagin kabanal-balalan ang iyong magiging anak na tatawagin sa pangalang Emmanuel. At dahil nga nakilala niya na ang mga mapapangasawa, si Jose, sila po ay nagsama. At nung manganak, si Maria, o kaya pinagdadalang tao niya na ang ating dakilang Panginoong Hesukristo, wala silang masumpungan na kahit paupahan man o lugar kung saan siya pwedeng manganak. Ang taging naging bakante na lamang yaong mga lugar na kung saan ang mga tupa ay wala doon dahil sa kapag gabi, tinatawag ng mga pastol upang kumain sa labas sa paran. At dahil bakante yung mga sabsaban, kumuha ng lampin at doon na lang inihiga nang ipanganak ang ating dakilang Panginoon sa isang sabsaban. Lumaki pa ang ating dakilang Panginoon, subalit lumipas ang panahon, siya po ay nabitaan ng karunungan ng mga matatanda ng bayan dahil sa kanyang galing sa pananalita. Hanggang sa dumating ang panahon sa kanyang edad na kailangan niya nang pumasok sa kanyang ministeryo na walang iba ang sundin na ang kalooban ng kanyang amang nasa langit na ipangaral ang kaharian ng Diyos. Bago yun, nagkaroon muna siya ng tinatawag na 40 gabi o 40 araw na pag-aayuno at siya'y nagutom. Nung siya'y magutom, siya namang pasok ng dyablo na sinasabi, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong pinapay ang mga batong ito. Sumagot ang ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.
at siya'y dinala ng diablo doon sa paluktok ng templo na sinasabi, magpatihulog ka sapagkat nasusulat din naman, siyang magmimili ng kanyang mga anghel upang ingatan ang inyong mga paa na huwag mapisod sa isang bato. At muli siyang dinala ng makatlo doon sa ibabaw ng bundok. Pinakita niya ang kaharian sa buong sanglibutan na sinasabi, lahat ng yan ay nasa akin ng pangangalaga. Ipinagkatiwala na yan sa akin. Lumuhod ka lang at sumamba sa akin. Yan lahat ay ibibigay ko sa iyo. Subalit sinabi ng ating dakilang Panginoon, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. At lumayas ang diablo at siyang pagdating naman ng mga anghel ng Panginoon at siya'y pinaglingkuran. Kaya siya'y bumalik at nagpatuloy na ng kanyang ministeryo. Subalit, nung nangangaral si Juan Bautista ukol sa pagsisisi ng kasalanan, alam niya na mayroong nasa hulihan niya na mas higit na dakila kaysa sa kanya. Nang sabi sa kanya, ikaw na ba ang Mesiyas? Subalit sabi ni Juan, mayroong sumusunod sa likuran ko na ako man ay hindi karapat-dapat magbitbit ng panyapak. Ibig sabihin, ibinababa ni Juan Bautista ang kanyang sarili sapagkat hindi niya pa nakikilala kung sino yaong tinatawag na Mesiyas o tagapagligtas. At pagkatapos po noon, habang nakapila ang mga tao, nandoon naman ang mga eskribas at mga parisiyo na kanyang hinahatulan na hindi sila makakatakas, na kumbaga nakaamba na ang palakol doon sa ugat ng punong kahoy. Hindi na sila makakatakas. At nangyari naman na ang ating dakilang Panginoon ay naparoon din upang pabautismo kay Juan. At nung siya'y bautismohan, nung siya'y humango doon sa tubig at bumaba ang isang kalapate na ipinakilala sa pamamagitan ng isang tinik, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Pagkatapos po doon, nag-umpisa na ang ating dakilang Panginoon ng ministeryo. Itinuro niya kung papaano ang pagsunod sa kautusan. Itinuro niya kung papaano dapat ang tao ay magalit. Itinuro niya kung papaano ang tao dapat magparaya. Itinuro niya kung paano dapat ibigin natin ang ating mga kaaway. Idalangin niya ang mga nagsisiusig sa atin. Itinuro niya kung paano maglimos, kung paano manalangin. At itinuro niya rin na huwag tayong humatol sa ating kapwa. Sa paggawa po ng ating dakilang Panginoon ang kanyang ministeryo, itinuturo niya ang paghahari ng Diyos na dapat ang Diyos ang nangunguna sa bawat isipan at puso ng bawat isa sa atin. Pero po, ang ating dakilang Panginoon sadyang mapagpakumbaba. Kapag siya'y kinukorner na para hulihin, para tangan, siya'y tumatakas at umakyat sa bundok upang manalangin gabi-gabi para masunod niya at magawa niya ang kalooban ng kanyang Ama na maipangaral ang salita ng Diyos. Nagtagaling siya ng may mga karamdaman, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pipi ay nakapagsasalita, ang mga pilay, mga pingkaw ay nagsisigaling silang lahat. At marami pang tinulungan ng ating dakilang Panginoon. Subalit dahil nga na kumbaga hindi pa dumarating ang kanyang panahon, patuloy pa rin siyang nangangaral, idinadaan niya sa iba-ibang talinhaga na pamamaraan ng kanyang pamamahayag ng salita ng Diyos upang lituhin ang mga eskribas at mga parisiyo sapagkat nag-aangking sila sa kanilang sarili ng mga marurunong. Pero yung mga talinhaga ay natataunawa lamang yung mga walang pinag-aralan sapagkat napag-aaninag o napagkikilala ng ating dakilang Panginoon na ang mga nasa mababang kalagayan mas madali pong makaunawa. Sapagkat kumbaga, sa isang kalagayan ng tao, naghahanap pa sila ng karunungan. Kaya po ang ating dakilang Panginoon habang tumatagal,
kumbaga yung sitwasyon niya doon sa mga eskribas at parisiyo, pati sa mga matatanda ng bayan, lumiliit ng lumiliit. Dahil palagi na siyang pinararatangan at pinagbibintangan. Hanggang sa dumating ang panahon na alam na ng ating dakilang Panginoon, siya ay nagsabi, kinakailangan natin pumasok doon sa Jerusalem. Bago siya pumasok, nag-utos muna siya ng kanyang dalawang alagad na sinasabi, paroon ika nga kayo sa bayan at inyong masusumpungan ang isang asno na may kasamang isang batang asno. Dalhin ninyo sa akin. Kapag may nagtanong, sabihin nyo kay nakailangan ng Panginoon. At sumakay ang ating dakilang Panginoon doon. At pagkatapos po, nung siya'y pumasok doon sa Jerusalem, naglagay ng mga palma, ng mga uliba ang mga tao. At ang kanilang mga damit o mga kasuotan ay pinaglalagay doon sa pagdaraanan ng asno na nakasakay ang ating dakilang Panginoon. Pagpasok niya sa templo, kanyang pinagtatabuyan yung mga nangamalit ng salapi sapagkat sinasabi ng ating dakilang Panginoon, ang ating bahay ay tatawagin bahay panilinginan, subalit ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. Ang ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon na ang dakong banal hindi dapat hinahaluan ng mga makasanglibutan bagay. Pagkatapos po noon, patuloy pa siyang nagpangaral doon ng iba-ibang mga talinhaga at nagpagaling pa rin ng mga may karamdaman. Subalit, nung malapit na ang kanyang oras, ang isa sa kanyang 12 alagad ay nagkanulo sa kanya na sinasabi, ang sino mang kasabay kong ipagsawsaw doon sa mangkok, siyang magkakanulo sa akin. Sabi ni Judas, ako baga Panginoon? At sa pamamagitan ng pakikiisa ni Judas doon sa punong saserdote, na walang iba, ipinagbili niya ang ating dakilang Panginoon sa halagang 30 putol na pilak na sa pamamagitan lamang ng isang halik sapagkat hindi nakikilala ng mga kawal kung sino ang ating dakilang Panginoon dahil ang mga Israelita noon halos magkakamukha lang, parehas may mga balbas. Kaya po, nakilala nila nung hinalikan ni Judas ang ating dakilang Panginoon nung siya'y nasa harbin ng halamanan ng Hitsimane na nananalangin. At siya po'y hinuli at pinagpasapasahan ng mga saserdote o ng mga matatanda ng bayan. Dumaan kay Anas, pinasa kay Caiphas, balik kay Anas, balik na naman kay Herodes, at nagturoan na sila hanggang sa dumating sa kamay ni Pilato. Ang sabi ni Pilato, wala akong nakitang pagkakasala sa taong ito. Hindi ko siya hatulan. Kayo ang humatol sa kanya. Ang ginawa ng mga tao sa udyok ng mga matatanda ng bayan na nangagsisigawan, ipako siya sa krus. Kaya po ang ating dakilang Panginoon ay hinatulan na ipako sa krus.